mga kabataan ang marunong sumagot sa mga magulang. Pag pinagsabihan, marunong magmura, minsan minumura pa itong mga magulang. Nakita po ninyo ngayon ang buhay na patotoo, na ang Diyos ay buhay nga. Diyos, siya na buhay, dahil nagbabago siya ng buhay. Kung ikaw pala simpa kang tao, tuwing linggo nagsisimba ka, marahil hindi lang linggo, may mga panata ka pa, may mga pagnunubina ka pang ginagawa kung ano-ano pang mga ritual para lamang magkaroon ng kapayapaan ng iyong isip, kasagutan sa iyong mga katanungan sa buhay. At marahil kayo nananalangin ng mataimtim para sa pagbabago sa loob ng tahanan. Pero napagkikita ninyo kahit sumusunod kayo sa mga ritual, araw-araw pa kayo magsimba, pero nakikita ninyo, magulo pa rin ang inyong tahanan, andyan pa rin ang problema, at wala pa rin pagbabago sa inyong buhay. Mga kaibigan, ang ipinakikilala po namin sa inyo ngayon ay isang buhay na Diyos. Hallelujah! Isang buhay na Diyos na dahil sa kanyang pag-ibig, hallelujah, ipinagkaloob ng Diyos na ito ang kanyang bugtong na anak. Heaven was stripped off of its glory. Nawala ang kaluwalhatian ng langit dahil ang pinaka-mahalagang bagay sa karya ng Diyos ay ibinigay para sa iyo, para sa akin, at para sa ating lahat. Ngayong araw na ito, hallelujah, makikilala ninyo ang tunay na anak ng Diyos, ang tunay na Jesucristo, na hindi lamang ninyo makikita nakatako sa inyong mga simbahan, kung hindi narito ngayon, ngayong mga oras na ito, nangungusap siya ngayon sa inyong mga puso, at siya ay gagawa ng isang himala sa iyong buhay kapag ikay nagpahumbaba. Hallelujah! Isang pa kalalakihan. Marahil ang kalalakihan ng inyong tahanan ngayon ay nasa inuman. Maaari na sa videokehan. Maaari kalalakihan ng inyong tahanan o mga anak diyan ay naroon sa kanilang mga barkada. Itong kabataan ito, isang kalalakihan na makapangyarihan ginagamit ng Diyos para sa kanyang kalooban, sa pagpapahayag ng mabuting balita, dahil siya ay hinipo ng ating Panginoong Jesucristo. Tinatawagan ko si Brother Aris. Hallelujah! Praise God. Mga kapatid, ako po si Brother Aris, isa sa mga binago ng Diyos at tapat hanggang ngayon na nagtutugod sa Kanya. Purihin ang Diyos sa pagbago sa aking buhay. Gaya rin po ako ng isang kabataan na naging magulo, naging mapusok, pinasok ang lahat ng mga bisyo. Lahat po ng mga bisyo ay naranasan ko din po bilang kabataan. Ako po ay maging masaway sa mga magulang, hindi ko po sila sinusunod. Ako po ay naging pambalik-balik sa akal dahil sa akala ko ako ang masunod sa aking buhay. Sinuway ko po ang aking mga magulang sa kagustuhan nila para sa akin. Hanggang nang maging magulo po ang aking buhay. Andiyan ang mga gulo na aking napasok. Andiyan po yung mga paggastos ng mga magulang mo sa iyo. Pero binabaliwala ko po yun. Pero purihin ng Diyos, sa kabila ng ganong pamumuhay ko po, isang araw po ako po may nagpahayag po ng salita ng Diyos. At unti-unti po siyang nangusap sa akin. Akala ko po ako po'y mamamatay na sa ganong buhay. Akala ko po yun yung buhay na inalay lang sa akin ng Diyos. Hanggang doon na lamang. Pero unti-unti po, nang nakilala ko ang Diyos, binuksan ko po ang puso ko kay Kristo Jesus at tinanggap ko siyang Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Unti-unti niya po akong binago. From worse, ngayon po ay naglilingkod sa Diyos at kinikilala ko po at iniahayag ko rin ko po kung paano ako binago ng Diyos. Mga kabataan, kung kayo po ay nasa gantong sitwasyon, kung kayo po ay nasa barkada, marahil sa bisyo, alak, sugal, o ano pa man, hindi yan ang buhay na plano sa iyo ng Diyos. Higit pa ang plano ng Diyos sa iyo. Kabataan ka man, tatay ka man, ano man ang sitwasyon mo sa iyong buhay,
ang Diyos ay may higit pang plano para sa iyo. At babaguhin ka ng Diyos sa dakila niyang layunin at plano niya para sa iyo. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Buksan mo lamang ang iyong puso, mga kapatid. At ang Diyos ay babago at magpapakita ng mga dakilang bagay at dakilang layunin sa iyong buhay. Purihin po ang Diyos. Change ay